Sa liblib na baryo ng Sitio Libutan, sa pagitan ng mga palayan at makapal na kagubatan ng antike, nakatira si Maria, isang tahimik ngunit kilalang albularyo. Sanay siya sa paghilot, sa pag-usisa ng pulso at sa pagbulong ng mga panalangin habang pinapainom ng pinagpakuluang dahon ang mga may sakit. Lahat ng nanay sa baryo ay lumalapit sa kanya. Sa kanila, si Maria ay isang biyaya. Pero may iilan, gaya ni Matandang Dado, ang tandok ng lugar, na hindi kailanman nagtitiwala sa kanya. Lagi niyang sinasabi, hindi yan tao. Tingnan mo yung mata, parang bangkay na gising. Isang dapitapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nakita si Maria na tumatawid patungo sa gubat. Bit-bit ang isang bilao. Sabi niya'y kukuha raw siya ng ugat na gamot na tumutubo lamang malapit sa ilog. Tahimik siyang nawala sa dilim ng mga punong kahoy. May batang nagsabi na nakita niyang hindi raw dumidikit ang paa ni Maria sa lupa. Sa loob ng gubat, tila may sariling buhay ang mga sanga. Ang hangin ay biglang tumahimik. Sa isang malalim na tubig, umilip ang kanyang refleksyon. Ngunit imbis na mga mata ng tao, itim ang mga mata ng nasa tubig. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, sa gilid ng ilog, tumayo si Maria. Mag-isa at walang saplot sa paa. Biglang nagbago ang kanyang katawan. Narinig ang tunog ng butong na babali. Bumuka ang kanyang panga sa paraang hindi makatao. Umislap ang kanyang mga mata sa itim na parang bangin. Umaba ang kanyang mga kuko. Matulis, matalim. Ang kanyang barot saya ay sumayaw sa hangin na parang sinasayaw ng mga kaluluwa. Si Maria ay hindi na tao. Siya na ang aswang na kinatatakutan sa mga kwento ng matatanda. Sa isang payak na kubo sa gilid ng gubat, mahimbing ang tulog ng isang ina katabi ang kanyang sanggol. Ang buwan ay nakasilip sa bubong. May aso na tahimik na umuungol sa dilim. Sa itaas ng bubong, lumapag si Maria. Ngayon ay halimaw na. Ang kanyang dila ay humaba, kasing haba ng ahas, at dahan-dahang pumasok sa maliit na siwang ng bubong. Ang kandila sa loob ng kubo ay biglang namatay. Isang ungol, isang iyak, isang saglit ng takot. Pagkagising ng ina, malamig na ang kanyang anak. Wala ng buhay, ngunit walang sugat. Tila mas magaan ito kaysa dati. Kinabukasan, tahimik ang baryo. Sa ilalim ng puno ng mangga, tinipon ng mga tao ang kanilang takot, galit at mga tanong. Nawala ang ilang hayop at isa na namang sanggol ang patay. Biglang dumating si Maria. Ang kanyang anyo ay tila tao. Ngunit hindi ka panipaniwala ang tinig niya. Wala siyang emosyon. Ang kanyang parot saya ay may bahid ng dugo. At sa mga kuko niya, may mga hibla ng balat at buhok ng sanggol. Lumapit si Dado. May dalang krus at isang puting manok. Aminin mo, halimaw ka! Ngunit tumawa lamang si Maria. Isang tawang basag, malamig at nakakakilabot. Sabay niyang sinabi, "Matagal na akong kasama niyo. Hindi niyo ba napansin? Hindi niyo ba naaamoy ang inyong sariling kasalanan? Tumigil ang hangin." Ang mga puno sa likod ng baryo ay tila lumalapit. Matay ang mga lampara ng mga kabahayan. Gabi na. Ang ilang matapang na lalaki sa baryo ay may dalang itak, gasolina at sulong. Balak nilang sunugin ang gubat. Hindi wala ang ugat ng kasamaan. Ngunit pagpasok nila sa kakahuyan, hindi na ito ang gubat na alam nila. Ang mga puno ay may mukha. Ang lupa ay basa ng dugo. At sa gitna ng clearing, may altar na gawa sa mga buto. Buto ng tao. Doon nila nakita si Maria. Hindi na siya babae. Ang kanyang anyo ay kalahating uwak,
Kalahating baboy damo at ang mga mata niya ay parang butas ng impyerno. Lumutang siya sa ere. Umalingaw-ngaw ang isang panaghoy. Boses ng lahat ng sanggol na kanyang nakuha. Sigaw, isang apoy, at ang huling narinig ng buong baryo ay ang mga salitang, "Hindi niyo ako pinatay, pinakawalan niyo lang."